Magandang araw mga kauntahan, welcome back to our channel. Ayan, shoutout po sa lahat ng ating mga subscribers na nanonood ngayon. Kumusta po ba kayo? At syempre dating gawi, maglalakad ulit tayo papunta doon sa bus stop. Ngayon ang ating day 4, no, sa ating job training. At malamang sa malamang, alam nyo na kung saan tayo pupunta, no? Sa bus stop. Alam nyo na yung mga inihintuan natin lugar, dinadaanan natin. Yung mga hindi pa nakakaalam, yan po, pwede nyo balikan yung mga previous vlog natin, no? Yung mga nakaraang upload natin. Makikita nyo yung mga dinadaanan natin dito sa New York papunta sa job training natin, tapos papauwi, ganoon din, no? Kung magagawan lang din natin ng paraan na makapag-vlog, ginagawa po natin. Kaya para makahabol kayo, panoorin nyo yung mga nakaraang vlog natin, mga kauntahan. Magkita-kita tayo sa school, no? Bali, tawag dito, this time hindi na natin nakalimutan yung baon natin. Dala natin yung payong. Yung baon natin nandito na sa bag. May baon na rin tayong tubig para syempre makamenos ng konti. Malaking bagay din yan eh. Let's go, baka tayo mahuli. Traffic na naman yan dahil rush hour. Kita-kita tayo sa school. Dito yung bus natin, mga kauntahan. Asaya tayo. Yan, Corona Avenue na tayo. Transfer ulit tayo ng bus. Siyempre, papunta sa school. Thousand years later. Ayan mga kahuntahan, tapos na tayo mag-lunch, no? Lunch break natin ngayon. Meron pa tayong ilang minuto bago tayo bumalik sa training school. At ayan, kunin na natin yung pagkakataon na to para makapagkwentuhan. Dahil marami sa atin siguro makaka-relate, lalo na yung mga nandito sa States. Nakatambay nga pala ako rito sa sa maliit na part, malapit dito sa school. Ito lang yung school natin sa tapat. School natin sa tapat. Doon tayo bumababa sa kabila, tapos tumatawid tayo. Yung school natin, tapos yung tapat niyan, eto na yung part. Hindi naman umuulan ngayon, kaya ay grab na natin yung pagkakataon. Kunin na natin yung pagkakataon para makapagkwentuhan tayo ng konti habang meron tayong oras. Ayan, doon sa mga nangangarap na pumunta dito sa Amerika, wala namang masama doon. Libre naman mangarap eh. Pero ang kasabihan nga, di ba, yung Amerika, land of opportunity. Pero based on my experience, land of opportunity, at the same time land of uncertainty o walang kasiguruhan.
Marami sa atin yung nakakapunta rito na mayroong mga kamag-anak o may mga naghahantay na trabaho. Ayan, magaganda yung mga opportunity nila. Una-una, kasama nila yung pamilya nila. Hindi sila mahuhomesick. No? Pangalawa, yung mga nakabase dito sa Amerika at meron naman sila magagandang trabaho, okay din yon. No? Kasi hindi nila kailangan subugan. Kasi antimano, meron silang trabaho talaga. Pero sa kagaya ko, sa kagaya ni KMTV, no, ang pamilya ko rito, si Bogart lang. No, yung kapatid ko, yung sumunod sa akin. Yung asawa ni Konsyal. Ayan, shoutout sa'yo, bayaw. Si Konsyal John Toy Garcia. At the same time, may mga kamag-anak nga kami rito, mga kapatid ng nanay ko. Pero bihira kami magkita-kita. Dahil sobrang busy rin sila do sa kanilang mga buhay. No, kailangan din nila magtrabaho, marami rin sila inaasikaso. Ang pahinga lang nila is pag day off nila, usually weekends. At syempre do sa mga panahon na yun, mas gusto nila magpahinga. O kaya gawin yung mga kailangan nilang gawin, katulad ng paglalaba, pamamalansya, pamamalengke, no, dahil wala rin silang oras sa loob na isang linggo dahil lahat sila katrabaho. Kaya ako nasabi na tawag dito, land of opportunity, kasi lahat dito nabibigyan ng pagkakataon. Sabihin na natin hindi lahat pero karamihan, mas nakakarami. Dito at the age of 15, pwede ka nang makapagtrabaho. No, kahit mga ano lang, sideline, part-time, babysitting, no, dog sitting, yung dog walker, yan mga pwede mong pasukan part-time kung bata ka pa. O kaya pwede kang pumasok sa mga fast food chains. No? Pero sa pagkakataon na to, pinakita ko naman sa inyo, no, naghahanap tayo ng trabaho. Ang hirap makakita kasi napakaraming establishments na sarado. No, dahil hindi ganoon kaganda ang ekonomiya ng Amerika ngayon. Tapos ano pa ba? Payo ko do sa mga OFWs natin, no, yung mga ibang bansa, kailangan matatag, no, matatag kayo, matatag yung tiwala nyo sa sarili nyo, no, wag mawawala yun. Pangalawa, yung lakas ng loob, dahil kumbaga tayo hindi naman tayo taga rito talaga o doon sa bansa na pupuntahan natin. Lahat tayo basta focus lang tayo doon sa trabaho natin, doon sa goal natin sa buhay. May awa ang Diyos, makakaraos tayo, na makakatulong tayo sa pamilya natin. Pangalawa, kailangan labanan nyo rin yung yung homesickness. Yun ang pinakamahirap yung homesickness, yung malayo ka sa pamilya mo, no, malayo ka sa mga kaibigan mo. Katulad dito sa New York, although marami tayong naging kaibigan, katulad ng mga pamilya ng mga naging pasyente natin, hindi naman, let's say, hindi naman sa lahat ng oras available sila, no, para damayan tayo, dahil kahit sila may kanya-kanyang problema rin. Dito sa Amerika, wala ako halos kaibigan, dahil ang routine ko lang talaga, mga kahuntahan, magtrabaho. Alam niyo naman 'yan. No, hindi tayo nagde-day off pagka tayo nasa trabaho. Kasi nga iniisip ko, kung tayo magde-day off, uuwi ako saglit lang. Sabihin natin maghapon, magdamag. Hindi sulit 'yung ipapamasahe ko. Gagastos ka ng almost $70 sa pamasahe, no? Kasi malayo yung pinanggagalingan natin sa Long Island. Pangalawa, pagod lang, dahil yung biyahe ko simula Long Island papunta sa Ridgewood, kumukonsumo halos ng 3 oras one way. Tapos babalik ka another 3 hours. Sobrang na yun, sobrang naubos na yung oras mo sa biyahe pa lang. Kaya para sa case ko, hindi advisable na
umuwi ako pag day off. Pwede siguro sa mga piling okasyon, for example, birthday ni Bogart, minsan nga hindi pa. Pasko, ganun din, katrabaho rin ako eh. Depende sa atin, depende sa atin. Pero ako mas pinipili ko nga magtrabaho kasi sayang yung oras, sayang yung araw, sayang yung gagastusin. No? Kasi yung gagastusin ko na yun, kung pwede ko ipunin nyo para maipadala ko sa mga pamilya ko sa Pilipinas. No, sa mga anak ko, no, panggastos nila sa araw-araw, no, para meron tayong pansuporta. Ayan, tuloy natin yung kwentuhan natin mamaya, mga kahuntahan. Dahil ayan, nakikita nyo, medyo maambon-ambon na, umulan na. At 5 minutes na lang, kailangan nating mag-time in ulit. Yeah, tuloy natin ang training at mamaya magkwentuhan ulit tayo. A few moments later. Okay mga boss, uwian na tayo, no? Alas 4 na naman ng hapon. Nagkaroon ng konting aberya kanina. Nasunog yung classroom namin. Actually, hindi naman siya totally nasunog, no? Nagkaroon ng short circuit yung mga ilaw, no? Tapos nag-lay off ng konti. Dito, policy dito, kailangan i-evacuate mo kaagad yung lugar, no? Kung saan merong sunog. Hindi na pinadala yung mga gamit namin. Pinaiwanan yung mga gamit namin kasi kailangan munang isave yung sarili natin. Dahil mas importante nga raw yung buhay, no? Kumpara doon sa mga bag o cellphone o kung ano man. So naiwanan yung gamit natin sa loob. Kaya hindi natin na-i-plug, no, yung pagkakaroon ng sunog. Pero awa ng Diyos, wala naman na disgrasya. Naapula agad yung apoy, no? Kaya lumipat kami ng building at lumipat kami ng classroom para mapatuloy yung training natin. Ayan, magkita-kita tayo sa bahay at doon tayo magkwentuhan, mga kauntahan. Yan mga boss, andito na tayo sa bahay, no? Nakarating na tayo. Hindi naman umulan ngayon maghapon. At nakapagsaing na rin tayo, no? Natawagan natin sila, Mrs. kanina, pagkagising nila. Tawag dito, ang ulam natin ngayon, meron tayong itlog, meron tayong talong ulit, no? Meron tayong bagoong. Tapos may chicharon dito si Bogart, no? Na bukas na. Niwanan niya. Kukuha tayo. Maipandagdag dito sa ulam. Ito masarap na magkakaulam eh. Chicharon, talong, bagoong. O kaya talbos ng kamote. No? Ayan, lagay sitaw, okra. No? Lumaki kami sa ganyan kombinasyon ng ulam. Kasamahan yung maghapunan si KMTV. Dahil sa totoo lang, malungkot kumain mag-isa, lalo na kung hindi ka sanay. No, tuloy natin kwentuhan natin kanina nung nandun tayo sa park nung ating lunch break. No, yung totoo naman yun, ang pag-abroad hindi para sa lahat. No? Kung tawag dito, kung mag-abroad ka, kahit sa bansa, no, kahit sa bansa ka pupunta, dapat yun nga, malakas ang loob mo, no? Kailangan mo magpakatatag, no? Para sa pamilya mo, para sa sarili mo. Dahil kung di mo kayang labanan, no? Yung lungkot, homesickness, mahirapan ka talaga.
Yun lang aking maipapayo. Sarap, kain tayo. Kaway-kaway doon sa mga kumakain ng ganyang ulam. No, chicharon, talong, bagoong. Isa to sa paborito ko rin. No, yung kombinasyon na to. Ang problema, malakas na sa kanin. Nakapamit ang kain. Yung mga bago nga pala dito sa ating channel, salamat sa suporta. Mga kahuntahan natin, ayan. Napakashare na lang po yung mga dati nating kahuntahan na nandito na sa channel natin bago. No, pakishare na lang po yung balita na meron tayong bagong channel para masubaybayan nila, no? Habang nagsisimula pa lang tayo. Kasi isa natin channel, nasa 5,000 mahigit na subscriber nun kaso nga, hindi na siya monetize. No, ang daming hinihingi ni YouTube na requirements, binibigay naman natin. Pero nire-reply sa atin ni YouTube, puro ano na lang paulit-ulit na ano nila. Kumbaga, ba tawag doon? Parang script na lang pinapadala nila sa atin. Parang template. Yun, template ang tawag. Kung mag-response sila sa ating sa apila natin, wala. Kaya minabuti natin na baguhin na lang yung channel. Tapos tong channel na to, meron tayong mga konting shorts. At the same time, magko-concentrate tayo sa ano talaga, sa pagbablog. Kanina, nagkaroon ng disgrasya doon sa sa eskwelahan. Nag-short yung ilaw. Kasi may kalumaan na rin eskwelahan na yun. Nag-short yung ilaw. Tapos nag-spark yung pinaka-kable niya. Tapos umusok na. Kaya kanina lumabas kami ng classroom. Tapos yung breaker niya parang sumablay din. Hindi kagad namatay yung kuryente. Kaya nangyari, inutusan kami lumabas ng classroom, piniwanan lahat ng gamit namin. Yung iba ayaw iwanan yung gamit, pero wala kami nagawa kasi talagang umuusok na. Biglaan. Sabi nga nila, mas mahalaga ang buhay kaysa doon sa mga gamit na maiiwanan mo. Awa ng Diyos, wala namang nasaktan sa amin. At the same time, nung mapatay na yung pinagbumula ng apoy, maliit lang naman, din naman siya kalakihan. Kumbaga siguro mga 1/4 ng plywood, mga ganun sa isang nasunog. No? Nailabas na may mga gamit namin. Yun nga lang, yung buong west wing ng building, isinarado nila sa second floor. Kasi kailangan daw i-check yun, no? Ng fire marshal o ng mga bumbero. No, tingnan natin bukas. Nakakordon siya, hindi ka makakapasok doon sa pinaka west wing. Sa parte na yun. Kasi naalala na baka mamaya may madisgrasya. Tapos ano pa ba? Bukas pa 5 araw na natin, no, ng ating training. Biyernes ito bukas. Ito ang bukas yung huling araw ng training sa linggo na to. Tapos tuloy-uloy yun sa sa Lunes hanggang March 15 ng ating training. And pagkatapos ng training na March 15, sabi mga 10 business days bago mo makuha yung certification mo. No? Samahan nyo naman ako Sama ko kayo. Tapos sa Sabado pala, may lakad din tayo sa Sabado. Kasi kailangan nating magpa-biometrics. No? Background check yun.
Mandatory kasi dito yun. Ikaw pumapasok ka sa kumpanya. O sa agency. Para masigurado nila na wala kang ginawang kalokohan, wala kang kaso. No? Kailangan nila i-check. Wala man tayong problema. Medicals natin, pasado na. Drug test natin, pasado na. No, etong ano na lang, yung biometrics tsaka ano, background check. No, sa Sabado yan. Sasama ko rin kayo syempre pag background check tayo. Tapos bukas, as usual, may exams na naman tayo. No, sana lahat kami pumasa. No? Lahat kami sa mga trainees para lahat kami magkaroon ng maayos sa trabaho. Yun, mabalik nga tayo. Pinag-uusapan natin, nawawala kasi ako pag ako nag-uwento eh. Yun, pag-abroad, hindi para sa lahat. No? Pero siguro pagka talagang nakafocus ka, no? Para sa pamilya mo, kakayanin mo eh. Kung meron kang goal, kakayanin mo. No? Tsaka ito sa totoo lang, ang buhay dito sa Amerika, hindi ganun kasarap. No? Pag-uusapan natin yung bukas, no? Para meron kayo aabangan. For now, ayan, tatapusin ko lang yung pagkain ko. Dahil kailangan natin mag-review pagkatapos ito. Mag-e-edit pa si KMTV para mapanood itong vlog na to. Okay? Sa mga kauntahan, maraming salamat ulit sa inyong lahat. At sana huwag nyong pagsasawaan, no, yung pagsuporta sa aming magkukumpare. Salamat nga pala parin Jimmy sa pagpapromote ng channel. Kay parin Reggie, kay parin Louie, kay parin Bong, no, kay parin Randy Arce, no, sa pag-share ng ating YouTube channel, no, sa kanilang mga post sa Facebook. Maraming salamat po. No, nasa 400 plus na tayo. Sana maabot natin yung requirement ni YouTube. O sana tumaas uli yung ating number ng subscriber, no? Kagaya rin sa nating channel. At muli mga kahundahan, maraming salamat sa inyo, sa inyong walang sawang pagsuporta. At muli, ito si Kuya Mike, nag-iiwan sa inyo ng isang mapagpalang araw, isang mahigpit na yakap. Ayan, kumakaway mula sa NY. God bless and see you on our next vlog.